Alam na alam kong nahihirapan kayo sa debit at credit kasi nga may tatlong parte yan. Assets, liabilities, at sa owner's equity. Sa accounting, basic accounting pero mahirap. Kasi nga, basic foundation siya eh. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-dissect yung mga transaction na ibibigay sa ng mga guro ninyo kapag nag-test kayo o nag-exam kayo. So, halimbawa, so, Transaction 1 on January 1, the owner of Chicharon Bulaklak, Juan Magdalo, invests 150,000 for his company. So, may mga katanungan dito na kailangan yung sagutan muna. Base sa transaction, may assets ba? Meron yan. Kasi kapag ikaw nag-invest, madadagdagan yung pera mo. So that is part of cash. So, yes, meron. May liabilities pa? Since namuhunan ka muna, so of course, wala pa. At saka, base sa transaction, may owner's equity ba? Kapag sinabing investment, ito yung puhunan. Ito yung mahalaga na pwedeng kunin ng may-ari sa kumpanya kasi nga ito yung pinuhunan niya. So, yes. So, kung makikita natin dito, assets equals liabilities plus owners of equity. Yan palagi yung ating tatandaan. Dapat yung assets ay katumbas ng liabilities at owner's equity. So, dito sa transaction na ito, assets meron, okay. Liabilities, wala. At saka, owner's equity, of course, meron tayo yan. Ibig sabihin nun, balance. Balance yung assets equals liability plus owner's equity. So, sa transaction na ito, kailangan nating sundin yung policy sa debit at credit. Kaya, sabi dito, increase in asset equals debit. So, since ang cash ay debit, lagyan natin ito cash na nagkakahalaga ng 150,000. At of course, kapag sinabi tayong investment, ito na yung capital ni Juan na nagkakahalaga rin ng 150,000 pesos. Kaya, balance pa rin siya. Okay? So, dito natin malalaman sa pangalawang transaksyon yung mga iba't ibang klase ng assets, liabilities, at saka owner's equity. So, punta na tayo sa January 2. So, palaging tatandaan, increase in asset equals debit. Kapag sa investment, kapag namuhunan ka, laging credit yan. Okay? Ito yun. So, transaction. So, ngayon, dadako na tayo sa transaction number 2. Sabi dito, Juan Magdalo purchases office equipment in cash for 3,500. Sa mga ganitong transaction, meron tayong isang katanungan na dapat natin uunahin. Ano ang paraan ng pagbabayad? Ito. Cash ba siya? O inutang ba siya? Which is accounts payable, notes payable. So, sa transaction number 2, sabi dito, bumili siya ng office equipment in cash. So, ibig sabihin nun, assets yung cash, office equipment ay assets din. So, base sa transaction, mayroong assets, of course, which is sinabi nga natin na cash at saka office equipment. Base transaction, may liabilities ba? Wala. At base sa transaction, may owner's equity ba? Wala din. At saka ngayon, atin na tatalakayin yung assets equals liabilities plus owner's equity. So, ilang assets siya? Dalawa. Okay? Pero umpisa natin yung
cash. So, ano nangyari sa cash? Nabawasan ba siya o nadagdagan? Nabawasan. So, yung cash natin ay nabawasan. Okay, so ito na muna. And then, yung office equipment natin, since bumili tayo, nadagdagan yung assets natin. Okay? So, may liabilities ba sa transaction? Wala naman. So, 0. Okay. So, ito. Tandaan ninyo. May negative, may positive. Parang sa mathematics lang. 3,500 minus 3,500. Minus 3,500. So, 0 siya. So, equal pa rin yung asset equals liabilities plus owner's equity natin. At sa T accounts natin, kailangan natin itong tapusin. Sa policy, kapag increase in asset daw, nasa debit side siya. So, ano yung nadagdagan? Si office equipment. So, ilalagay natin ito. Na nagkakahalaga ng 3,500. At, since dalawa yung assets natin, which is cash, so, sabi dito, decrease in assets equals credit. So, si cash, mapupunta siya sa credit side, which is 3,500. Again, kapag nadagdagan yung assets natin, nasa debit side. Kapag nabawasan, nasa credit side. So, dumako naman tayo sa January 3, which is yung pangatlong transaction natin. Sabi dito, Juan Magdalo purchases kitchen supplies on account for 10,500 pesos. Ulit, yung unang katanungan, ano ang paraan ng pagbabayad? May napansin ba kayo dito sa transaction number 2? Sabi dito, on account. So, inutang siya. Ibig sabihin nun, kailangan natin sagutan tong katanungan na to. Base sa transaction, may assets ba? Oo. Which is, dito ay nadagdagan yung ating kitchen supplies. B. Base sa transaction, may liabilities ba? Yes. Which is account. Inutang siya. So, ito ay accounts payable. So, lagyan natin ng S. At C, base sa transaction, may owner's equity ba? Wala. Okay? So, gamitin na natin yung natin. Assets equals liabilities plus owner's equity. Tumako tayo sa assets. So, ang assets natin is kitchen supplies na dagdagan. So, plus yan. Tumako tayo sa liabilities at owner's equity na dapat sila ay balance. So, may liabilities which is accounts payable na dagdagan. At yung owner's equity, wala naman. So, 0 siya. So, based from this transaction, ay balance pa rin siya. Assets natin and equals liabilities plus owner's equity. So, ito na yung katanungan natin. Assets, nadagdagan siya. Saan siya? Nasa debit side. At ano yon? Kitchen supplies. Which is, nagkakahalaga ng 10,500 pesos. At ito na, credit. Ang liabilities natin, sabi dito, nadagdagan. Palagi itong tatandaan. Increase in liability is nasa credit side siya. Kapag decrease in liability, nasa debit side siya. Huwag niyo kayo mag-overthink. Basta tandaan niyo lang palagi ito. So, ito lang. Tandaan niyo. At saan natin siya ilalagay? Yung liabilities na dagdag is nasa credit side siya. So, accounts payable.
na nakakahalaga rin ay ng 10,500 pesos. So, tapos na tayo sa transaction number 3. And let's move on sa transaction number 4, which is January 4 naman. So, sabi sa transaction na to, he paid in advance an insurance for 3,500 pesos. So, ito. Unang tanong, ano ang paraan ng pagbabayad? So, binayaran na niya, which is cash. So, dito, base transaction, sa transaction may assets ba? Meron. This is yung cash natin. At kung matatandaan ninyo, meron tayong tinatawag na advance payment. Kapag nag-advance payment kayo, ibig sabihin magkakaroon ka ng assets. For example, with this one, ito ay ating tinatawag na prepaid insurance. Binayaran natin siya in advance, kaya naging asset siya. Okay? And then, base sa transaction, may liabilities ba? Wala naman. Base sa transaction, may owner's equity ba? Wala rin. So, ito. So, i-dissect na natin siya. Assets equals liabilities plus owner's equity. Assets, yung cash natin, nabawasan ng dagdagan. Nabawasan siya. Assets pa rin, prepaid insurance na dagdagan, nabawasan. Nadagdagan siya. Sa liabilities, since 0 siya, lagyan natin dito 0. At sa owner's equity, 0 din. Following the policy sa assets, since dalawang assets yung naglalaro dito. Increase in assets equals debit, decrease in asset equals credit. So, unahin natin yung increase in asset, debit side. So, ano yung nadagdagan? Which is yung prepaid insurance. Na nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Yung credit side natin, since binayaran natin through cash, so nasa credit side siya. Decrease in assets ay nasa credit side. So, 3,500. At panghuli, ating talakayin ang January 5 transaction. Sabi dito, one paid his rent in advance for 6,000 pesos. Unang katanungan ulit, ano ang paraan ng pagbabayad? A. Cash. B. Inutang ba niya? Ang sagot dito ay cash, of course, which is base sa transaction, may assets pa? Yes. Unang-una, meron tayong cash. At saka, in advance. Kapag bago yung due, bago mag-due, nagbayad tayo ng assets, parang ganun. Nagbayad tayo ng mga expenses natin. Mapupunta siya as prepaid rent. Okay? Magiging prepaid siya. Kaya dito, prepaid rent. Pero, for example, ito January 30. Tapos, one paid his rent. Kasi nga, June na. Yun ang tatawagan natin rent expense. Dito sa case na to, sa transaction number 5, January 5, kasimula pa lang naman ng ng negosyo niya. Kaya, nagbayad na siya ng rent in advance. So, tinatawag natin siyang prepaid rent, which is a part ng asset. Okay? Sa susunod na mga talakayan, mas papaliwanag pa natin yan. At base sa transaction, may liabilities ba? Wala naman kasi binayaran niya through cash. At may owner's equity ba? Wala naman. So dito, assets, cash, nadagdagan, nabawasan. Since ginamit natin is through cash, nabawasan siya. At prepaid rent ay nadagdagan. Itong prepaid rent na to is advance na binayaran before the due date. Okay? The keyword there is advance or before the due date. So, prepaid rent siya. Nagamitin mo itong prepaid rent na to sa buong Enero, buong January.
Mga liabilities ba? 0. Walang 0. And then owner's equity is 0. So based on this transaction, increase in asset equals debit, which is yung prepaid rent na gagamitin natin sa buong Enero, 6,000 pesos. At saka, meron tayong tinatawag na cash, which is nabawasan siya, decrease in asset is equals to cash, which is 6,000 pesos. So, yan ang lamang yung mga halimbawa natin sa ngayon. At kung may katanungan kayo, is mag-comment na lang kayo sa ating comment section. Thank you so much and have a great day.